day. And if there's one thing that I want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. For all the blessings that I can see, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, I will praise. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Tayo po tumayong lahat para papurihan ang ating Panginoong Jesus sa umagang ito. Sabay-sabay tayo pumalakpak habang tumatayo ang mga kapatid. Amen. Tayo patuloy na magpasalamat. Magpasalamat tayo ng matindi sa ginawa niya sa taong ito. Hallelujah. Thank you, Lord! thank you, Lord. I just wanna say thank you, Let's shout! Thank you, Lord! thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen! Deserve ni Lord yung pinakamalakas na palakpak sa umaga na ito. Amen? Tayo magsasaya, tayo magbibigay papuri at pasasalamat para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Tayo patuloy na awit at magbibigay ng kasiglahan at kasayahan para sa Kanya. Amen? Sabay-sabay tayo magre-rejoice. Are you ready to rejoice? I want to hear your voice. Are you ready to rejoice? Amen! Thank you, Lord!
Jesus deserve all praise. Amen. Thank you, Jesus. Today is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice. We will rejoice and be glad in You need to be glad that you rejoice. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let's shout. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Give thanks to the Lord, give thanks to the Lord. His good, His love endures forever. Give thanks to the Lord, give thanks to the Lord. He's good, He's good. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise to the Lord, give praise to the Lord. His good, His love endures forever. Give praise to the Lord, give praise to the Lord. His good, His good. Everybody. Thanks to the Lord, give thanks to the Lord. His good, His love endures forever. Give thanks to the Lord, give thanks to the Lord. He's good, He's good. I will rejoice in the name of Jesus Christ. Everybody shout! Rejoice, 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 rejoice. Shout rejoice! Hallelujah! I will rejoice in the name of Jesus Christ. Rejoice. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. We will rejoice.
soul, give our unstoppable praise to our Jesus. Hallelujah! Every season, Jesus, you're a faithful God. Every trial, Jesus, you're Almighty God. We sing hallelujah, hallelujah to our God. Singing hallelujah, hallelujah to our King. He is the great I am, the name above all names, the only way, the truth, and life. Unstoppable, we're singing glory to the Lord. Unstoppable, Jesus, we worship and adore. Every hand sing the highest praise. Every nation shouts your name. The universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable. Hallelujah! Lahat pumalakpak, come on! Every season, Jesus, you're a faithful God. Every trial, Jesus, you're Almighty God. We sing hallelujah, hallelujah to our God. Singing hallelujah, hallelujah to our King. He is the great I am, the name above all names, the only way, the truth, and life. Unstoppable, singing glory to the Lord. Unstoppable, Jesus, we worship and adore. Every hand sing the highest praise. Every nation shouts your name. The universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable. Let us dance and sing. Let us shout His name. Everything that has breath, praise the Lord. Let us dance and sing. Let us shout His name. Everything that has breath, praise the Lord. Let us raise our voices, let us shout and praise our King. Everything that has breath, praise the Lord. Everybody shout joy, hey! Singing glory to the Lord. Unstoppable, Jesus, we worship and adore. Lifting hands with the highest praise. Every nation shouts your name. The universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable, singing glory to the Lord. Unstoppable, Jesus, we worship and adore. Lifting hands with the highest praise. Every nation shouts your name. The universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable. Hallelujah! Palakpak sa Diyos na buhay! Unstoppable, unstoppable blessing from our Jesus Christ. Hallelujah.
Isang malakas pa para sa ating Panginoong Jesus. Ito ang tatandaan natin mga kapatid. Sinabi kanina, unstoppable. Unstoppable blessing to everyone. Amen? Tandaan niyo, nothing from something. Kung ano man ang hindi mo nakukuha o ano man ang kulang sa iyo ngayon, lagi mong tatandaan that nothing from something, Jesus will give it to everyone. Hindi siya nagkukulang. That's why Jesus Christ deserve praises. Deserve all thanksgiving. And this is the day to praise our Jesus Christ, our Lord. Glory and honor to God Creator. To bow down and to worship Him. Lord God Almighty, receive all thanksgiving, for you alone deserve all praise. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are God. To praise you, my heart desires to honor you. Thank you for loving me by your Spirit. I keep on trusting you alone. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. You, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah.
to God. Thank you, Jesus. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. From nothing to something, ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. Hallelujah. Patuloy nating palakpakan ng ating Panginoon. Come on. Let us worship Him. Hallelujah, Jesus. Matapos man ang taong ito, let us commit ourselves na tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen. Isa pa nga po palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Let us all feel the presence of our Lord. Hallelujah. I just want to say I love you. I just want to say I thank you, Lord, for all the things that you've done in my life. Here I am, I will serve you more. Lord, I offer you my life. I am willing, Lord, to do your will. I give it all to you,
deserve this worship, Father God. We give you all the thanksgiving that you deserve today. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabihin mo, salamat, Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Before you, worship you. We give you all the glory. Exalting. Give you thanks for what you have done. 'Cause you are the only one. King of kings and Lord of glory. Anointed one. We bow down before you and worship you. We give you all the glory. Exalting. Give you thanks for what you have done. 'Cause you are the only one. King of kings and Lord of glory. Anointed one. We will stand before you. Worship you. We give you all the glory. Exalting. Give you thanks for what you have done. 'Cause you are the only one. King of kings and Lord of glory. Anointed one. Give you thanks for what you have done. 'Cause you are the only one. King of kings and Lord of glory. Anointed one. Give you thanks for what you have done. 'Cause you are the only one. King of kings and Lord of glory. Anointed one. Worship you. There's none like you. Your presence, oh God, is what I need. Your presence, oh God, is what I need. Your presence, oh God, is what I need. Come on, let's give thanks to our Lord Jesus. Come on. Hallelujah. Ibigay mo ang pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Come on, worship the Lord. Magpasalamat ka sa Panginoon. Ibuka mo iyong mga labi. Salamat, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong pasasalamat sa oras na ito. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give thanks to our Jesus, our God. Thank you, Father God, sa umagang ito na ang tagumpay ay nakamtan na namin simula pa lamang. Maraming salamat po, Father God, dahil sa umagang ito, pasasalamat lang ang aming babanggitin sa bawat bibig ng bawat isa dahil sa iyo lang ang papuri, sa iyo lang ang luwalhati, at sa iyo lamang ang tagumpay namin. Maraming salamat, Father God, dahil sa umagang ito, be blessed at patuloy niyong ingatan at bibigyan kami ng bagong aral sa iyong salita na gamit ang aming senior pastor at maunawaan namin ang inyong ipapahayag, Father God. Father God, gamitin niyo po ang magsasalita dito sa unahan. Nabigyan niyo po siya ng wisdom, knowledge, and understanding to preach your word today. Maraming salamat, Father God, sa umagang ito. Kayo lang papurihan at pasalamatan. Ito po'y dinadalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
Praise God. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord for our God. Jesus, the Anointed One. Praise God. Okay, let's also declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go. I am anointed. Everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Palakpakan natin si Lord. At patuloy din tayong magdeklara sa ating mga sarili. Sabihin natin lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda. Mas pabuti ng pabuti. Mas pasagana ng pasagana. Mas paayos ng paayos. At mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli, palakpakan natin si Lord. Praise God. Happy New Year po sa ating lahat. Yan. Batiin mo naman, baka hindi mo nabati ng Merry Christmas muna yung katabi mo, batiin mo nga ng Merry Christmas yung malapit sa iyo. Yan, yung mga malapit sa iyo, batiin mo nga ng Merry Christmas. Yan, isama mo na yung Happy New Year. Happy New Year. Yan, praise God. Okay, this is our last Sunday of the month. Okay, ito po ang huling linggo ng taong ito. And sa Thursday, tama ba? Sa Thursday po ay 2026 na. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Amen? Diba? Parang kailan lang nung January, medyo slim pa ako. Di ba? Parang nung January, ang dami ko pa yun, New Year's resolution. Pero ngayon, kamusta ang ating mga New Year's resolution? Natupad ba ang mga New Year's resolution? Hindi. Okay. Darating na naman yung ating New Year. O, may New Year's resolution na ba yung iba? Alam niyo po, hindi po natin kailangan ng New Year's resolution. Ang kailangan po natin ay transformation. Amen? Mula sa ating Panginoon. Gusto mo magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay? Magpabago ka sa Lord. Sabi mo sa iyong katabi, magpabago ka sa Lord. Okay, praise God. So, announcement lamang po. Yan, after po ng ating service, wag po kayong aalis kasi meron po tayong Christmas party. Okay? Yung nakita niyo po kanina, yung first part po natin, ang tawag po natin doon is Last Harvest or Thanksgiving Offering. Ito po yung pagpapakita natin ng pagpapasalamat sa Panginoon sa buong taon na lumipas. Para po sa hindi naging parte ng Thanksgiving Offering and Last Harvest, kung meron po kayong naihandang Thanksgiving offering, pumunta lamang po kayo kay Pastora DJ para maibigay po ninyo ang inyong Thanksgiving offering. Okay po ba yon? Praise God. Sino po sa inyo itong lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon? Pumalakpak nga po ng malakas sa ating Diyos. Yan. Tayo po ay nasa huling topic na po natin for this month. Ang series po na ating topic ang series po natin ngayong buwan ng December ay Season of Giving. Okay? And last Sunday po, ating pong pinag-aralan ang pinamagatan po nating, ano po yon? The power of seed. Yan. Sino po sa inyo dito ang gusto niyang sumagana ang kanyang buhay? Sino po sa inyo itong gustong sumagana ang buhay? Sino po sa inyo itong gustong yumaman? Ang pagyaman at pagsagana ng buhay ay nakabase sa pagbibigay. Sabi ng Biblia, it is better to give than to receive. Sabi din po ng Biblia, kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng hustong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Amen? Kaya po mapalad ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? At sabi din po ng Biblia, kapag meron kang itinanim, meron kang aanihin. Kung kokonti ang iyong itinanim, kakaunti ang iyong aanihin.
Kung marami kang itinanim, marami ang iyong aanihin. At kung wala kang itinanim, wala kang aanihin. Amen? Tayo po'y tinuturuan ng Panginoon para maging masagana ang ating buhay. At ang pagsagana ng buhay po is sa pamamagitan ng pagbibigay. Ito po ang tanong, handa na po ba kayo sa last topic natin for this month? Handa na po ba tayo? Ang topic po natin ngayong oras na ito ay pinamagatan ko pong pakilagay, the most generous act of giving. Ang sino po sa inyo itong generous kapag magbigay? Yung hindi ka nagre-regalo ng basta-basta na. Lalo na kapag alam mo yung pagre-regaluhan may espesyal, tama? Tama ba? Pag espesyal yung re-regaluhan mo, talagang ibibigay mo yung maganda, yung the best. Di ba? Minsan nga, dahil espesyal sa iyo yung tao, pinag-iipunan mo pa talaga. Yung kahit maubusan ka ng pera, basta maibigay mo lang dun sa tao na yon, yung espesyal na bagay na yon, gagawin mo. Kaya mo magsakripisyo para sa espesyal na tao. Bakit? Ganun siya ka-special. Itong tanong, gaano ka-special si Lord sa inyo? Alam niyo po, wala pong ibang hinahangad sa atin ng Panginoon, kundi ang ating pagsamba. Kaya kung mapapasil po natin kanina, ang ating pong praise and worship ay medyo mahaba. Medyo mahaba-haba. Bakit po? Kasi gusto po natin na bago matapos ang taong ito, makapagbigay naman tayo ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So, ang topic po natin ngayon is pinamagatan ko pong the most generous act of giving. Ito po yung, ano po yung generous, pinaka-generous na may bibigay mo or act sa pagbibigay? Akala po natin kapag nagbigay ka ng 1,000,000, generous ka na. Generous ka na rin pagka ganon. Pero may mas higit pa po dong generous. At yun po yung pag-uusapan natin. Dalawang bagay po ang pag-uusapan natin ngayon at dalawang salita po ang common word na makikita at naririnig po natin na may salitang give. May dalawa pong salita na tayo pag-uusapan ngayon na meron pong salitang, sa loob ng salitang ito, may nakasulat na give or may nakasulat na giving. Okay? At ang una po natin pag-uusapan ngayon ay, pakilagay, 1, 2, 3, go. Forgiveness. In Ephesians chapter 1, verse 7, in Christ, we are made free by His blood sacrifice. We have forgiveness of sin because of God's rich grace. Alam niyo po, ipinakita ng Panginoon kung gaano siya ka-generous hindi sa pamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pera. Hindi sa pamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga material na bagay. Although given yan, kapag ikaw ay tunay na nananampalataya at naglilingkod sa Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay maghirap. Gusto ng Diyos na masagana ang iyong buhay. Pero that is not the generous act of giving na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi ang pinaka-generous na ibinigay sa atin ng Panginoon, generous act ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang pagpapatawad. Sino sa inyo dito, nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi siya'y pinapatawad ng Diyos araw-araw? Taas nga po ang kamay. Diba? Aminin man natin sa hindi, bawat isa po sa atin dito ay nagkakasala. Pero napakabuti ng ating Panginoon kasi once na tayo humingi ng kapatawaran sa ating Diyos, ang Diyos ay handang ibigay ang kapatawaran sa atin. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Tama po ba? Ang tao, kapag pag nagkasala ang tao, sa kapwa niya tao, mahirap magpatawad. Sino po sa inyo dito nahihirapang magpatawad? Umamin. Sabi mga sa ito, umamin. Di ba? Lalo na, kapag kayong ginawa ng tao na yon, ay napakatindi. Pero if you will assess yourself, ano na ang pinakamatinding kasalanang nagawa mo sa buong buhay mo? But still, ibinigay pa rin ng Diyos ang pagpapatawad sa iyo. Amen? Amen? Amen ba? Hindi matutumbasan ng anumang pera, salapi, or anumang mga bagay sa mundong ito
ang natanggap nating pagpapatawad mula sa Diyos. Kasi sabi po ng Biblia, walang matuwid, wala ni isa. Lahat po tayo papuntang impyerno. Pero dahil sa Panginoong Hesus, natigis ang kanyang dugo, hindi ang ibinigay niya ay pera, hindi ang ibinigay niya ang kayamanan, kundi ang ibinigay niya yung kanyang buhay upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Ganon kasagana ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? The most generous gift we receive from God is forgiveness. Amen? Yung pinakamaganda at pinakamagarbong regalo na natanggap natin mula sa Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang pagpapatawad. Sino sa inyo to, gusto niya pagpalain lang siya ni Lord pero kahit hindi na patawarin ni Lord? Sinong pipili sa inyo dito na ang mas gusto niya yung patawarin siya ng Diyos? Pastor, pwede po bang parehas? Huwag ka mag-alala, parehas namang ibibigay sa inyo ni Lord. Pero kung sakaling may pagpipilian tayo, ako personally at ako naniniwala, marami sa atin dito, mas pipiliin mo na patawarin ka ng Diyos. Amen? Aanin mo ang kayamanan sa mundong ito, sabi ng Biblia, kung ang kaisa-isa mong kaluluwa ay mapapahamak doon sa impyerno. Bakit? Hindi ka pinatawad ng Diyos. Kaya tayo makakapasok doon sa langit dahil pinatawad tayo ng Diyos. Amen? Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, sa buong taong ito, kalabitin mo nga yung katabi mo, sa buong taong ito, alam ng Diyos na marami kang nagawang kasalanan. Pero ang mabuting balita, tumanggap ka ng regalo ng kapatawaran mula sa Diyos. Ikaw ay pinatawad ng Diyos. At sapat na yon. Amen? Amen ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Ano naman kung hindi ka naka-receive ng regalo ng Pasko, araw-araw nakaka-receive naman tayo ng pagpapatawad mula sa ating Diyos. Amen? Ano naman kung hindi ka naka-receive nung gusto mong regalo sa exchange gift, ang mahalaga, alam mo na pinatawad ka ng Diyos. Amen? Alam niyo po, hindi po nagkataon na ang forgiveness ay merong word na give sa unahan. Bakit? That is the most generous act na pwede po na ibinigay sa atin ng Diyos. At, take note, ito rin ang generous act na maibibigay natin sa ating kapwa. Hindi ko po alam ang inyong mga pinagdaanan this year. Siguro po, meron po sa inyo ditong may mga kamag-anak, may mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala na nakasakit sa kanyang damdamin. Meron po sa inyo dito, siguro naranasan yung ma-scam, diba? Naranasan ninyong lokohin ng kaibigan, naranasan ninyong pagbintangan ng hindi naman ikaw talaga ang gumawa. Alam niyo guys, ang best na pwede niyong maibigay sa mga taong ito ay ang pagpapatawad. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, magpatawad ka na. In Ephesians chapter 4, verse 32, ang sabi dito, forgive each other the same as God. Forgive each other the same as God forgave you through Christ. Sabi po ng Biblia, magpatawad ka sa iyong kapwa kung paano kang pinapatawad ng Diyos. Amen? Pastor, hindi mo kasi alam ang sitwasyon ko. Paano ko papatawarin yung tao na nanloko sa akin? Alam niyo ang pagpapatawad, lagi niyo tatandaan ito, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa iyo. Amen? Amen? Sila masaya ang buhay, ikaw dahil hindi ka nagpapatawad, asama-sama ng buhay mo. Dahil may memories kayo sa Robinson, ayaw mong pumunta sa Robinson.
Dahil lagi kayo nagmi-milk tea, ayaw mo makakita ng milk tea. Ang favorite mong gulay ay ampalaya. Kapag may nakikita kang masayang mga tao, lagi mo sinasabing maghihiwalay din sila. Bakit? Hindi ka makapagpatawad. Yung tao na hindi mo pinapatawad masaya, ikaw malungkot. Alam nyo, ang best na pwede mo ring mairigalo sa sarili mo, bukod sa ibang tao, ay ang pagpapatawad. Deserve mo ng peace. Hindi po rest in peace, ha? Deserve mo ng peace. Sabi mo sa iyong katabi, deserve mo yung peace. Sabi mo sa iyong katabi, magpatawad ka kasi. Amen? Huwag mong hayaan na ikaw ay malugmok sa galit, sa puot, sa inis. Sa halip, ipagkatiwala mo na lang sa Panginoon ang lahat. Amen? As we receive forgiveness from God, we also need to forgive others. Tayo na nakatanggap ng masaganang pagpapatawad ng Diyos, kailangan din naman nating magbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa atin. Pastor, paano po ako magpapatawad? Hindi naman po humingi ng tawad. It doesn't matter. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na bago matapos ang taong ito, lahat ng mga taong nagkasala sa iyo, nakasakit sa iyo, nanloko sa iyo, pinapatawad mo na sila, hindi lang para sa kanila, kundi para sa iyo. Bakit? Gusto mong simulan ang taon ng 2026 ng mayroong kapayapaan sa iyong puso. Amen? Sabi po sa Biblia, kalimutan na natin ang nakaraan. Ilibing na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Masdan mo, ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay. Amen. Hanggat hindi ka magpapatawad, yung mga bagong bagay na inihanda ni Lord para sa iyo, ay hindi mo matatanggap. Bago ka bigyan ng Diyos ng pagpapala, magbigay ka muna ng pagpapatawad. Sino po sa inyo gusto niyang mabless siya this year 2026? Hindi po ako may utos nito. Ang Diyos po ang nag-utos nito. Kung papaanong ang Diyos ay pinatawad ka, dapat din tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Amen? Makinig po kayo mabuti. Tingin po sa akin lahat. Ito na po ang pagkakataon na ibigay natin yung pinakamagandang maibibigay natin sa ating kapwa. At ano po ito? Pagpapatawad. Sabi mo kasi yung katabi, magpatawad ka na. Amen? Amen ba? In Colossians chapter 3 verse 13, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Naunawaan ba natin yun? Gusto mo na mapatawad ka ng Diyos? Magpatawad ka din. Naunawa po ba natin? Pastor, madali lang kasi para sa iyong sabihin yan kasi hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Ako nga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi po sa akin lahat, naranasan ko na pong mura-murahin ako sa cellphone. Hindi po bilang Arwin Caperala, bilang isang pastor. Naranasan ko na rin pong pagtangkaan ng buhay ko. Naranasan ko na rin pong sabihan ako, chinat ako sa messenger, kung hindi mo gagawin to, ipakukulong kita. At idadamay ko ang simbahan ninyo. Sabi ko, grabe itong mga to ah. Naranasan ko po lahat yan. Alam niyo, sabi ko, marami akong pwedeng gawin, pero alam niyo, during that time, ang nararamdaman ko, hindi galit, hindi ines. Ang nararamdaman ko during that time, awa. At ang sabi ko, Lord, patawarin niyo po sila sapagkat di po nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo, tumawag pa ng pastor tapos mumurahin ka. Grabing disrespect po yun. Okay lang sana yung tatawagin ka sa pangalan mo, pero yung tatawagin ka sa iyong hawak na posisyon bilang isang pastor, tapos mumura-murahin ka. Diba?
Tapos sabihin niya, kasi ikaw, pastor, kinukonsente mo yung ganito. Ipapakulong kita pag hindi mo na, ganyan. Daming sinasabing gano'n. Sabi ko, ano ba itong mga to? Sabi ko, ginagawa namin ang lahat. Pero sa biyaya ng Panginoon, I learned to forgive. Bakit? Gusto kong magkaroon ng kapayapaan sa aking puso. Amen. Ang hirap makatulog kapag pumipikit ka, ang nakikita mo yung mukha ng kaaway mo. Na-experience nyo ba yun? Pipikit ka, yung lahat na lang na titingnan mo, naaalala mo yung taong nakasakit sa iyo. Alam niyo, bago matapos ang taong ito, ang pinaka-generous na may bibigay mo sa sarili mo, ang pinaka-the best na may ririgalo mo sa sarili mo, alam niyo kung ano? Pagpapatawad. Deserve mo yung peace. Many people can give, but few people can forgive. Ulitin ko, many people can give, but few people can forgive. Amen? Lahat po tayo dito, kaya nating magbigay. Pero kokonti lang sa atin dito ang kayang magpatawad. Amen? Hindi ko po sinasabi sa inyo na madaling magpatawad. Mahirap pong magpatawad. Madaling patawarin ang mga taong hindi mo kilala, pero mahirap patawarin ang mga taong mahal mo na ikaw ay sinaktan. Tama? Tama? Pero it is the right thing to do. Ang magpatawad. Because forgiveness is also an act of generosity. Generous ka ba? Kung generous ka pagdating sa pera, sa mga material na bagay, you need also to be generous pagdating sa pagpapatawad. Amen? Amen ba? Alam ninyo, wag na wag kayong magtatanim ng galit sa inyong mga kapwa. Amen? Wag na wag. Sabi mo nga sa iyong katabi, wag na wag ka magtatanim ng galit. Ang itinatanim, sabihin mo, ang tinatanim, buto. Para tumubo. Tira nyo ha, tingin sa lahat. Kapag nagtanim ka ng galit, ang tumutubo ay bitterness. Ang tumutubo, tira nyo, yung mga laging magagalitin, tumatanda ng mabilis. Check mo nga yung mukha ng katabi mo kung yan ay medyo matanda na. Magagalitin yan. Nagtatanim ng galit yan. Ang galit, hindi itinatanim. Ang galit ay itinatapon, iwinawak sa buhay. Amen? Amen ba? Many people can give, but few people can forgive. Sana isa ka dun sa kokonting mga tao na kayang magpatawad. Amen? Hindi dahil deserve nila ng kapatawaran mo, kundi dahil deserve mong maging masaya. Deserve mo ng kapayapaan. Amen? Ang pagpapatawad is not all about kung sino ang deserving. Ang pagpapatawad, ito yung utos ng Diyos na dapat nating gawin. Kasi sabi ng Biblia, hindi tayo papatawarin ng Diyos kung hindi tayo magpapatawad. So ngayon, anong pipiliin mo? Magkaroon ng pride? Hindi, siya ang unang siya ang unang ng away, kaya hindi ako makikipagbati dyan. Anong lagi sinasabi sa inyo? Kung ikaw ay nasa tama, ano sabi ng mundo? Pag nasa tama, yan ang sinasabi ng mundo. Pero sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay nasa tama, magpakumbaba. Alam niyo, maraming nasisirang relasyon kasi ayaw magpakumbaba ng isa. Ipipilit ang kanya. Amen? Kaya mong isakripisyo yung relasyon mo sa asawa mo para lang sa pride na meron ka, na gusto mong sabihin at ipaglaban yung tama na gusto mo. Hindi, pastor, gusto ko talagang dapat alam niya yon. Ito, makinig. Walang masamang sabihin ang tama. Pero wag mong ipilit na tanggapin niya yung gusto mo. Nagegets? Amen? Ang mahalaga na sabi mo na. Okay na yun.
Okay? Hindi yung makikipagtalo pa, hindi, mali ka talaga eh. Mali ka, mali. Akong tama. Hindi. Hindi na mahalaga kung sino ang tama. Ang mahalaga kung sino ang marunong magpakumbaba. Kasi sabi ng Biblia, ang nagmamataas ay ibinababa. At ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Huwag ka mag-alala, malalaman din niya na ikaw ang tama kahit hindi mo ipaalam sa kanyang tama ka. Amen? Kasi may tama siya. Hindi, tama siya. May tama siyang alam. Amen? Para sa kanya, tama yung alam niya. Para sa iyo, tama rin yung alam mo. Minsan, nagkakaroon ng agwat, ng distansya ang relasyon. Bakit? Kasi mas pinipili mo na ipaglaban yung alam mong tama sa sarili mo kahit may masira ng relasyon. Amen? Guys, napakahalaga ng bawat isa sa atin dito. Maibigay natin itong pinaka-the best na pwede nating mairegalo at maibigay. Kasi nakatanggap tayo ng regalo mula sa Diyos. Amen? So nararapat lamang na tayo din ay magbigay ng the best na regalo para sa ating kapwa at higit sa lahat para sa ating mga sarili. At ano ito? Pagpapatawad. Pangalawang salita na merong give or giving ay ang, pakilagay, 1, 2, 3, go. Thanksgiving. Thanksgiving. In Psalms chapter 100, verse 4 up to 5, sabi dito, ito po yung ginawa natin kanina, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Next. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Amen? Isa po sa generous act na maibibigay natin, una sa Diyos, ay ang ating pagpapasalamat. Kaya kung mapapansin po natin, yung ating ginawang pagsamba kanina, it's a form of thanksgiving. Giving thanks for what you have done, because you are the only one, King of kings and Lord of glory, anointed one. Amen? Ito po'y pagpapakita at pagpapahayag na tayo'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Kaya napakahalaga na tayo ay magbigay ng pagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Thanksgiving is an act of appreciation. Amen? Thanksgiving is an act of appreciation. Pakilagay nga yan. Thanksgiving is an act of appreciation. Sino sa inyo dito, from January 1 hanggang ngayon, na-appreciate mo lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Taas nga pong kamay, yung nakaka-appreciate. Taas nga pong kamay, yung isa pa pong kamay, at pumalakpak po sa ating Panginoon. Kung na-appreciate mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, nararapat lamang na bigyan mo ang Diyos ng pasasalamat. Paano ba tayo makakapagpasalamat sa Panginoon? Hindi lang sa pagsasabi ng salamat, Lord, kundi sa pamagitan ng ating pagsamba. Amen? Mamaya po, tayo po'y aawit muli sa Lord. Before po tayo matapos, meron po tayong victory proclamation. Atin pong ipahayag ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kasi nararapat lamang po ang Diyos na tumanggap ng pagpapasalamat dahil sa ginawa niya sa atin sa buong taong ito. Amen? Amen? God is good. And all the time. Praise God. Kaya napakahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, magpasalamat ka kay Lord. Sa kabila naman, sabihin mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? In 1 Thessalonians chapter 5,
verse 18. Basahin nga po natin lahat. 1, 2, 3, go. For this is God's will for you in Christ Jesus. Isa pa, 1, 2, 3, go. For this is God's will for you in Christ Jesus. Alam niyo po, Pastor, paano magpapasalamat sa Panginoon? Ang daming pangit na nangyari sa aking buhay. Huwag ka mag-alala. Ulitin ko, ilang beses ko na po ito na sineshare sa inyo every preaching. Tingin po sa akin lahat. Hindi po lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay ay dahil ito ay gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Most of our bad situation, most of our problem, ito po ay bunga ng ating mga maling desisyon. Pero dahil mabuti pa rin ang Diyos, nagkamali tayo sa ating mga desisyon, once na lumapit tayo sa Panginoon, andun pa rin ang Diyos. Handa tayong tulungan at handa tayong iangat muli. Amen? Naunawaan ba natin? Ganon kabuti ang ating Diyos. Kaya kailangan lamang tayo magpasalamat sa Panginoon. Because thanksgiving is also an act of trust. Amen? Thanksgiving is an act of trust. Kahit pangit ang sitwasyon nangyayari sa buhay mo, nararapat lamang na magpasalamat ka sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, nararapat lamang na magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Because thanksgiving is an act of trust. Pagtiwalaan mo na lang ang Panginoon. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, ano man ang mangyayari sa buhay mo, magtiwala ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat mo sa Panginoon sa anumang nangyayari sa buhay mo. Alam niyo po, bibihira. Madalas ang mga tao madaling magpasalamat kapag maganda ang nangyayari. Tama ba? For example, Lord, salamat, nagkatrabaho po ako. Lord, salamat, ang tindi po ng negosyo ko. Ang dami kong kita. Lord, salamat, ang taas po ng grado ko. Pero mahirap para sa atin ang ganito. Lord, salamat, hindi ako natanggap sa trabaho. Di ba ang hirap magpasalamat? Lord, salamat, wala kaming kita ngayon, kukunti lang. Lugi pa sa puhunan. Lord, salamat, bagsak ako sa aking subject. Pero alam niyo po, kapag punong-puno ka ng pagpapasalamat sa Panginoon, kahit pangit ang nangyayari sa buhay mo, alam mo na may gagawin si Lord. Bakit? Lord, salamat, hindi po ako natanggap sa trabaho kasi alam kong may mas maganda kang ibibigay sa akin. Bakit? Nagtitiwala ka eh. Lord, salamat, kahit wala kaming kita, alam ko po, ikaw po magpro-provide ng pangangailangan namin. Lord, salamat, kahit bagsak ako sa isang subject, tinuturuan mo akong maging responsible pagdating sa pag-aaral. Kaya mong magpasalamat in every circumstance. Amen? In other way, let us also practice to give thanks to others, especially to those persons who help you, appreciate you, raise you up, motivate you, and many more. Maging ugali po natin na magpasalamat. Maliit man yung ibigay sa atin, magpasalamat po tayo. Amen? Amen ba? Ay, 20 pesos lang. Sino po sa inyo ditong nangaroling? Pag ba may nagbibigay sa inyo ng piso, 5 piso, nagpapasalamat kayo? Ba? O nagte-thank you nga kayo. Thank you, ang kukuripot ninyo, thank you. Ganun ba? Ay mag-thank you? Kaya thank you, ang babarat ninyo, thank you. Ganun ba? Alam niyo po, maliit man o malaki, ang matanggap natin, learn to thank them. Amen? Amen? Ipakita mo naman na-appreciate mo yung ibinigay sa iyo at magpasalamat ka. Naunaman ba natin? Nagigets po ba natin? Magpasalamat ka. Hindi lamang po dapat puro basta tanggap lang ng tanggap. Alam niyo po yung mga taong tanggap ng tanggap, tapos hindi marunong magpasalamat. Ito po yung mga taong feeling entitled.
Alam niyo po ba ibig sabihin ng feeling entitled? Ito po yung mga tao na para bang feeling niya, lahat ng nangyayari sa kanya deserve niya kasi magaling siya, matalino siya, mabait siya, ganito siya, ganito siya. Feeling entitled. Yung mga taong di marunong magpasalamat, ito yung mga taong ma-pride. Kaya turuan mo ang sarili mo na ikaw ay maging mapagpasalamat. Amen? Kasi that is one way na maibibigay mo yung pinaka-generous. This is a generous act na maibibigay mo sa iyong kapwa ang magpasalamat. Maliit man ang iyong ibigay, malaki man ang iyong ibigay, nagpapasalamat ka. Amen? Dalawa pong bagay ang gusto pong iwan sa inyo ngayon. The most generous act that we can give is forgiveness and thanksgiving. Amen? Amen po ba? Huwag po kayong papayag na matatapos ang taong ito na hindi ka nagbibigay ng kapatawaran sa mga tao na nagkasala sa iyo. At higit sa lahat, huwag ka rin papayag na matatapos ang taong ito na hindi ka rin nagpapasalamat sa mga tao na tumulong sa iyo. Mga tao na nagparamdam na mahal ka. Mga tao na nagparamdam na mahalaga ka. Mga taong nag-alaga sa iyo, nag-guide sa iyo, nagturo sa iyo, huwag mong kakalimutan magpasalamat sa kanila. Kasi ito yung isa sa generous act na maibibigay mo sa kanila. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin si Lord. Yung malakas pong palakpak, ang pagpalakpak po ay pagpapakita ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Pwede po ba nating pasalamatan ng Diyos sa pamagitan ng ating pinakamalakas na palakpak? Come on! Thank you, God! Sa oras na ito, gusto ko po ang bawat isa po sa atin ay yumuko at pumikit. Kung may mga naaalala ka na tao na hanggang ngayon ay hindi mo pa napapatawad, this is the right time. Mag-release ka, magbigay ka ng kapatawaran sa kanila. Lord, ayaw ko na pong bitbitin sa 2026 itong galit, yung inis ko. Ngayon pong araw na ito, ibibigay ko na po yung kapatawaran. Kahit hindi niya deserve, pero Lord, deserve ko po na maging masaya. Come on. I just want to give you time. Kung may mga naalala kang mga tao na nakasakit sa iyo, nasaktan ang damdamin mo, mga tao na niloko ka, this is the right time. Ibigay mo yung generous na pwede mong maibigay. Generous act na kaya mong maibigay. Ito yung pagpapatawad. Forgive them. Forgive them. Hallelujah, Jesus. Release forgiveness. Lord, pinapatawad ko na po ang aking tatay, aking nanay, ang mga anak ko, ang kapatid ko, ang kaklase ko, kaibigan ko, yung mga tao ng loko po sa akin. I forgive them. Come on. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa iyo. Deserve mo maging masaya. Deserve mo na magkaroon ng kapayapaan. Iwan mo na ngayong 2025 lahat ng galit, inis, puot, hinanakit, sakit. Simulan mo ang 2026 na wala kang dala-dalang bigat dahil pinatawad mo na ang mga taong ito. Mahirap man, pero itong mabuti at tama na dapat mong gawin. Hallelujah, Jesus. Kung tapos ka nang magbigay ng kapatawaran, ngayon naman, tayo magpapasalamat. Huwag kang papayag na matatapos ang taong ito na hindi mo nagagawang magpasalamat
sa mga tao na tumulong sa iyo at nakasama mo. Higit pa sa regalo, higit pa sa pera o material na bagay, ang maramdaman nila at marinig nila na nagpapasalamat ka sa kanila. Ibigay mo yung deserve nilang pagpapasalamat. Amen? Sa oras na ito, I will give time to each and every one of us. Kung meron dito sa inyo, kung meron kang gustong pasalamatan dito sa loob ng church, yung mga taong naroon dito sa loob ng church, pwede mong lapitan at pagbigay ka ng pasasalamat sa kanila. Come on. Kung yan may salamat sa friendship, salamat sa pagiging nanay, salamat sa pagiging tatay, salamat sa pagiging ate, pagiging kuya. Come on. Kung sino man yung gusto mong pasalamatan. Come on. Come on. Sa anak mo, sa kaibigan mo. Come on, magpasalamat ka. That is the best and generous act na maibibigay mo. Come on. Thank them. Thank them. Sige, manatili tayo nakatayo. Manatili tayo nakatayo. Sige. Kahit yung matagal nang nangyari at may gusto kang pasalamatan sa kanila, pasalamatan mo. Kahit hindi lang ngayong taong ito, come on, give thanks. Ito yung pinaka-generous act na maibibigay natin sa ating kapwa, ang pagpapasalamat sa kanila. At hindi dito natatapos to. After ng araw na ito, huwag kang papayag na matatapos ang taong ito na hindi mo nagagawang magpasalamat sa ibang mga tao. Especially sa mga tao na talagang pinahalagahan ka, minahal ka. Thank them. Praise God. Hallelujah. Come on. Sige. Baka meron pa kayo gusto pasalamatan. At higit sa lahat sa oras na ito, nararapat lamang na tumanggap ng pagpapasalamat ang ating Panginoong Yesus. Amen? Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay at sabihin natin sa Panginoon, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa, Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Come on, pasalamatan mo, Panginoon.
magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Come on, pasalamatan mo ang Diyos. Panginoon ng buhay. Come on, sa huling pagkakataon, ibigay mo yung pasasalamat sa Diyos. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari at Panginoon. Ama, una sa lahat, kami po ilubos na nagpapasalamat dahil minahal mo kami. Narating namin ang sitwasyon namin ito ngayon hindi dahil magaling kami, hindi dahil malakas kami, hindi dahil matalino kami. Lahat ng ito'y dahil sa biyaya mo. Kaya karapat-dapat kang tumanggap ng aming pagpapasalamat. Sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila ng aming kasalanan, still hindi mo po kami pinabayaan. Hindi ka nagsawa sa amin, hindi ka nag-give up sa amin. Although dumarating po yung time na nag-give up na kami sa iyo. Salamat, Lord, hindi mo kami give up. Salamat, Lord, hindi ka sumuko sa amin. Sa panahong gusto ka na naming isuko, salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Salamat nakarating kami sa taong ito, sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat po sa bawat trabaho na ibinigay niyo po sa bawat isa na nasa amin ngayon. Salamat po sa mga negosyo na sinustain mo at pinagpala mo sa amin sa buong taong ito. Salamat sa mga nag-aaral, na mga estudyante na nakakapag-aral sila ng maayos. Maraming pong salamat. Mabuti kang Diyos. Sa kabila ng lahat, ipinadama niyo po sa amin kung gaano ka kabuting Diyos. Even though we are not faithful, still you are faithful. Salamat, Panginoon. Salamat. Nararapat kang tumanggap ng pinakamataas na pagpupuri at pasalamat. Tatapusin namin ang taong ito na punong-puno ang aming mga puso ng matindi pasasalamat sa iyong mga ginawa. Hindi ito dahil sa amin, ito'y dahil sa iyo, aming Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang aming pagluwalhati, at higit sa lahat ang aming pagpapasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord muli. Praise God. Yan. Sige, antayin ko po muna makapag-settle tayo. Ano? Yan. Hallelujah. Sino pong na-bless sa word ni Lord? Yan. Pumalakpak nga po sa ating Diyos na buhay. Praise God. Yan. So tayo po ngayon ay darako po sa ating gawain po ng tithes and offering. Amen. Sino pa excited? Pumalakpak nga po sa ating Panginoon. Yan. As we release forgiveness, let us also give to our God, through our tithes and offering. And syempre, ang tithes, mababasa po natin yan sa Malakias chapter 3, verse 10. Sabi po doon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Si Lord po yun hindi po ako. At kasunod na talata, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Alam niyo po ba na sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi o tithes, ay naroon na ibinubuhos ng Lord ang masaganang pagpapala? Hindi lang financial, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang iyong lakas, ang iyong hininga, ang iyong katalinuhan, yan po ay galing sa ating Panginoon. Amen?
At ang ibinibigay lang po natin sa Kanya ay ang ating 10%. Amen. And the rest ng 90%, ito po ay sa atin na. Amen. At ang ikasampung bahagi na natatanggap natin ay, yun po yung 10% ng lahat ng blessings na nare-receive natin. Amen? Amen po ba? Praise God. At syempre, ang ating tithes ay parte ng Diyos mismo na dapat nating ibigay sa Kanya. Amen? Ito ay parte ng ating Panginoon na dapat nating ibigay mismo sa Kanya. At syempre, sabi po sa Lucas chapter 6, verse 38, hindi lang po tithes ang ating ibibigay, kundi maging ang ating mga handog. Anong po sabi sa Lucas 6:38? Magbigay kayo at kayo ibibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw pa ang ibibigay sa inyo. Amen! Sinong gusto ng blessing? Siyempre, lahat tayo. Ano po? So, sa ating pagbibigay ng tithes and offering, naroon po na mas i-bless po tayo ng Lord. Amen? So, sa lahat po ng kahanda natin. Praise God. Sa oras na to, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po ay ginagawa po natin sa pag-alaala sa ginawa ng Lord doon sa krus ng Kalbaryo. So iurat po natin ang ating mga kamay sa mga elemento nating gagamitin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po magpapartake ng Holy Communion. Dalangin ko po, Ama, binipisyo ng indugot ng katawan, marisip ng bawat isa. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen.
Praise the Lord. Kung meron na po ang lahat, itaas po natin ang ating mga tinapay at sabihin po natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ating mga sarot. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Praise the Lord. Makakaupo muna po tayo. Tayo po'y darako sa ating announcement. Saglit lang po ito. Okay, pumalakpak nga po yung handa na po makinig ng ating announcement. And praise God. So, after po ng ating service, makinig po mabuti muna. After po ng ating service, tayo po muna ay magkakaroon ng lunch. Okay, kakain po muna tayo. After po ng ating lunch break, so siguro mga 1 o'clock or 1:30, mag-i-start po ang ating Christmas party. Mamaya po, maglalagay po kami dito ng mga designation, yung mga sumali sa exchange gift at yung pong mga special gift. So mamaya po, lahat po tayo ay aking po ine-encourage na magsaya sa ating Christmas party. Meron po tayong mga prizes and lahat po tayo ay magsasaya sa araw na ito. Amen? Amen po ba? Praise God. So, sino po sa inyo dito ang handa ng magbigay ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Handa na po ba tayo? Kung kaninang praise and worship, ganadong-ganado po tayo. Ngayon po, mas ibigay po natin yung nararapat na pagsamba sa ating Diyos. Amen? Praise God. Sige po. Hallelujah! Patuloy po natin palakpakan ng ating Diyos at bigay po natin ang best na praise natin sa Kanya. Amen? Naniniwala po ba tayo na mabuti ang Diyos sa ating buhay? Amen.
sa matagumpay na taon at araw na to, Father God, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami. Ikaw po yung karapat-dapat naming sambahin. Pasalamatan, Lord. Salamat po, tunay nga Panginoon. Wala po sa amin, kundi sa iyo lahat ng pinakamataas na papuri para nga pagsamba. Hayaan niyo po, Father God, in heaven, ang oras na ito, Panginoon, ay nagagalak kami, natutuwa, Panginoon, at nagkasalo-salo, nagkatipon-tipon, Panginoon, sa biyaya mo, Father God in heaven, biyaya ng buhat, lakas, at kaligtasan, Father God in heaven. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming po pang gagawing pang activities, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, ikaw po lang ang maitaas at maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sumating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng aming Ama, ang kapangyarihan pagpapala ng ating Panginoong Yesus, at ang walang hanggang pag-ipisan na banal na Espiritu sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Sa oras na ito, hahayo kami at lalabas kami ng lugar na ito na punong-puno ng pagpapasalamat ang aming mga puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ. And no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone. Praise God. Lahat po ng mga upuan, pakilagay po sa side. Dito lang po tayo ha, side po, side.